Magandang hapon mga kapatid. Ngayon ang ebanghelyo ngayon ay kay San Marcos 5:21-43 na yung si Jesus ay nagpunta sa ibayo ng lawa ng Galilee at doon ay siya ay pinuntahan sa isang namumuno sa sinaguga na si Jairus at nagpatira pa sa kanya na yung kanang ligitang anak ay malapit na mamatay at gusto ni Jairus na pupunta sa Jesus at ipapatong sa kanya ang kamay para mabubuhay. At yun ang sumusunod si Jesus punta sa kanila at dahil doon may isa ring babae na nagtalinogo for 12 years na siya ay nakisiksikan sa mga tao kasi ang dami ng tao. At nang nakisiksikan ito, siya ay talinogo for 12 years na naubos na yung kayamanan niya dahil sa mga doktor at hindi pa rin siya gumagaling, naging worse. And then ngayon nakarinig siya about Jesus at yan na lumalapit siya kay Jesus, nakisiksikan siya at sabi niya kahit siya ay makahipo lamang sa damit ni Jesus ay gagaling siya. At yun, gumagaling siya na nahipo niya ang damit ni Jesus. At sabi naman ni Jesus, sino ang naghipo sa akin kasi may kapangyarihan na lumabas sa akin. At sabi ng mga apostoles na ang dami ng tao, bakit naghahanap ka sa naghihipo sa iyo? At lumilingon si Jesus at yung babae ay natatakot, nagpatira pa sa kanya. At sabi naman ni Jesus sa babae at sabi naman ni Jesus sa babae na siya ay, anak, pinagaling ka sa iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Sinabi ni Jesus na pinagaling ka sa iyong pananalig sa akin. Yun mga kapatid, na dahil sa pananalig ng babae kay Jesus, siya ay gumagaling sa kanyang sakit. At yun, may dumating na mga tao na nagbabalita na namamatay na ang anak ni Jairus. But sabi naman ni Jesus kay Jairus na huwag kang natutulog lamang ang iyong anak. Yun mga kapatid, na kahit tinatawanan siya sa mga tao, may mga nagmourna, but he go to the house of Jairus together with the apostles and sinabihan niya yung bata na talita kumi, ining, bumangon ka. At yung bata ay bumangon at kumain. It was risen. Yun mga kapatid, na dahil sa pananampalataya, yung babae na nagtalinogo, this woman is unclean kasi sa culture sa Hudiyo, yung about blood na siya ay nagtalinogo, he was isolated, hindi siya makikiisa sa mga tao in a society dahil marumi siya at siya may sakit. Ngayon na gumagaling siya, he was returned to the society and Jesus gives life to her. Yun mga kapatid, dahil sa pananampalataya at kay Jairus na nabuhay uli ang kanyang anak. Yun ang pananampalataya mga kapatid, na how itong babae na nagtalinogo, he really struggled for his illness for 12 years, but hindi niya binitiwan ng Panginoon na he has a desire na
sa Panginoon na kahit ihipo na lang siya at gumaling siya. At yung si Jairus, yung anak niya ay gumagaling because wala namang lumalapit sa ating Panginoon na rejected. Everything is accommodated. Dahil sa pananalig. Yung pananalig, mga kapatid, at faith sa atin, kinakailangan yan natin na itong pananampalataya ay hindi talaga madalian. Makikita natin na dahil tayo na mga sa atin namang ang ating kaalaman ng Diyos. O mababa lang yung kaalaman natin sa Diyos, di mababa rin ang pananalig at pananampalataya natin. Dahil tayo ay ang pag intindi o ang karunungan natin sa Panginoon, kinakailangan na malalim rin kasi dahil ang tanong na dominant na tanong sa theology even now, it is really a question na who is God? Sino itong Panginoon? Ano itong Panginoon? Sino ito? Tayo ay tinuturoan naman sa ating mga catechesis before sa high school, sa elementary, na ano ang Panginoon? Ang Panginoon sa catechesis natin ay pinapatingin tayo sa bundok, sa karagatan, sa lawa, at sabi na ito, may Panginoon kasi ang nagawa ng mga itong sa paligid natin ay ang Panginoon. O ano pa? Ano pa ang Panginoon? Ang Panginoon ay mababasa natin ang kanyang salita doon sa Biblia. Ano pa? Ano pa ang Panginoon? Ang Panginoon ay tatlong persona, isang Diyos. Ano pang Panginoon? Yun ang mga tuturo natin. Then the prayer, the spontaneous prayer. Yun lang ang kaalaman natin sa Panginoon. God is omniscient, omnipresent, omnipotent. Yun ang naintindihan natin, but malalim pa yan, mga kapatid. Kulang pa yan na kaalaman. Ilalo na yung tanong na, who is God? Ano itong Panginoon? Could you give me a definition about who is God? Malalim yan. Kahit sa amin, mga theologian, nag-aaral ako ng theology. So, umpisa talaga sa philosophy, pinag-usapan na namin, ano yung Panginoon? Who is God? And somehow, it is only Thomas Aquinas na may proof siya sa existence of God. And this is the 5 proofs of the existence of God. At malalim yon, hindi mo madali-dali pag-intindi. Nang sa umpisa sa philosophy ko, hindi ako makaunawa kung sino itong Panginoon. Kasi yung 5 proofs niya, the existence of God, yung uncaused, unmover, contingent, at yun na these 5 proofs, hindi mo intindihan kasi ang lalim, mga kapatid. Sa pag-aaral ko ng theology, hindi ko pa yan nalalaman until sa pagpalagi ko ng pag-aaral, nang natapos na ako ng pag-aaral, pari na ako, dito na ako na nakaintindi ako. Kasi isang theologian na malapit, magaling rin na mag-explain about who is God is si Bishop Barron, Robert Barron, and then C.S. Lewis. Who is this God? Kasi kailangan na mapalalim natin ang pag-intindi. Mahirap ang pag-intindi o sino itong Panginoon. Na ang Panginoon ay, according to C.S. Lewis, na ang Panginoon ay hindi katulad sa atin. Tayo ay namumuhay tayo sa time, sa oras. Pero ang Panginoon ay hindi siya namumuhay sa panahon o sa time. He is always present kasi ang Panginoon, ang darating ay alam na niya ang darating. It is present kasi ang Panginoon ay ngayon, present talaga siya. Now, na kung tayo ay magdarasal sa Kanya, He is there. That's why yung
omniscience, omnipotence. But kung titingnan natin na hindi siya katulad sa atin na tayo ay namumuhay na moments by moments. Namuhay tayo ngayon, sa the next day, and the next week, ganoon tayo mamuhay. Pero ang Panginoon ay hindi ganyan. Hindi siya pareha sa atin na namumuhay. Ang Panginoon ay infinite na He is always present. Ngayon, na yung darating ay alam na niya. Katulad ni Peter, na sinasabihan ni Jesus si Pedro na ikaw, Pedro, ay when titilaok yung manok, i-deny mo ako ng 3 times. At ikaw, Pedro, kung ikaw ay mamamatay, bibitayin ka na ang ulo mo ay nandoon sa ilalim at ang paa nandoon sa itaas. Yun, si Judas, sinabihan niya na, Judas, ikaw ay mag-traidor sa akin. Alam na niya. Because He is God. He's not bounded of time. God is always present. Imagine, kung tayo ay magdarasal sa buong daigdig, buong sa sanlibutan. And then, if God is pareha sa atin na we live by moments, mapakinggan ba lahat niya ang manalangin sa Kanya? Hindi talaga, kasi He is always present, na lahat ay ma-accommodate niya dahil He is always present. He is now. Everything is present. Yun ang Panginoon. According also to Thomas Aquinas, na doon talaga na malalim rin na to, na ang Panginoon ay buhay. He is life. Na siya ang nagpapagalaw, the prime mover or the prime cause, na dahil ang Panginoon ay buhay, siya ang buhay, siya ang nandiyan sila sa lahat, tayo sa mga tao, siya ang buhay sa mga animals, sa mga kahoy, even sa machine, yung nagpapaandar ng machine, bakit naging may buhay na yung machine. The first na nagpapagalaw sa maong machine is God, and the susunod ay yun sa machine na. Katulad sa atin, na ang magpapagalaw sa atin ay ang Panginoon, kasi He is contingent. He is necessary, and we are only contingent. Na yung necessary, He is necessary of all living things. Siya ang buhay. And that is how na yung first move ay galing talaga sa Kanya. Kaya nang ginawa ng Panginoon ang tao na sa statue, bininingahan niya, dinabuhay. Din sunod na galaw ng tao ay sa Kanya na yun. But yung sa umpisa talaga, from the very beginning, yung buhay na binigay ng Diyos sa tao, yun ang Diyos ang nagbigay. That is how na He is the prime mover, na siya ang nagpapagalaw. Na katulad sa atin na nandyan yan sa preface 6 yata yon, na in you, O God, we live and we breathe. In you, O God, we have our being. In you, O God, we have our being. We live and we breathe. Yun na siya nandyan sa atin. Siya nagbigay ng buhay sa atin. Yun mga kapatid, na lalo na kinakailangan na tayo ay alam natin itong kaalaman na siya ay nandyan. He is present. Na para bang kung mababaw lang kaalaman natin, para bang hindi natin feel na ang Panginoon, because ang Panginoon is present every time nga we call God, nandyan siya. At saka one sa amin na may babae na may isang tulay doon sa amin na gigiba, and then the people are building a tulay na for the people, na wooden tulay, and then nag ano na yung mga tao, kasi sila ay
na gusto nila na maka-cross over the sapa na malaki. Yung sila ay doon sila na dumadaan sa tulay na gawa. At din, unfortunately na yung tulay ay nagigiba kasi may baha at saka malakas yung ulan. At dahil doon yung babae na taga-amin ay doon sila nag-cross over sila sa tulay. And then nandoon na siya sa tubig kasi nadala siya sa current. Sinabi niya, Santo Niño, tulungan mo ako. At dahil doon ang panalangin niya, hindi siya namamatay, naliligtas siya. God, He's answering us always. Ganun yun mga kapatid na ang ating Panginoon na siya ay buhay talaga. Na yun ang I just explained this because para ba na may kaalaman tayo na malalim about who is God. Sino itong Panginoon? Kasi kung malalim ang kaalaman natin, malalim rin ang pananalig at malalim rin ang pagmamahal natin sa Diyos. Yun mga kapatid na ang Panginoon ay yung pananampalataya natin na sa mundong ito, God allowed the evil. Kasi may evil talaga na working us to stumble down na para tayo ay matutumba. Kasi yun ang gawa ng evil o demonyo. Why God nga allowed it nga nandyan sila sa sanlibutan? Dahil this evil na nandyan sa sanlibutan be an instrument of God to show na yung sangkatauhan ng Diyos ay na-prove niya ang authenticity niya ng pagmamahal sa Diyos na hindi siya hindi siya matutumba sa demonyo na nandyan sa sanlibutan. That is how na minsan bumababa lang yung pananampalataya natin sa Panginoon, di mahihila tayo. Especially maraming mga pamamaraan ang kalaban natin na para madala tayo, especially yung buhay natin ay yung sinasabi ni San Thomas Aquinas na i-substitute natin ang Panginoon with these 4 things: money, power, pleasure, and status. Na we substitute yan na ipalit natin ang Panginoon nitong mga material things, nitong pera, power, pleasure, and status. Na yung Panginoon ay itakwil natin, and then we substitute money. Kasi yung pera bigyan ka ng 1 million. Tanong ko sa iyo, maligaya ka ba sa 1 million? Oo, maligaya. 100% na maligaya ka if you have 1 million. Hindi talaga ka maligaya na 100%. 90 lang. Bigyan ka naman ng 10 million. Oh, lumigaya ka ba? 10 million na yon, malaki. No, ibili mo ng bahay, ibili mo ng kotse, ibili mo ng lupa, uubos ng pera. Lumigaya ka? How many percent? 95. You crave and you crave. Like also for power, yung paglilingkod natin sa offices of the government, 3 terms na tayo pero hindi pa tayo na-satisfied. We crave for other higher power. Ganun yan eh. Kasi lumigaya ka ba kung nandoon ka na presidente ka na, 100% na the happiness that you have in the power that you elected? No, kulang. 90 lang, 95 yung kaligayahan mo. Then you crave and you crave. Yung pleasure, especially 6, di ba? We womanize and then, yun. Lumigaya ka ba? Marami kang babae, oh. So how many percent? Hindi ka lang talaga makaabot ng 100%. 90 lang, 95. Ganun, yan, we crave and you crave. And hindi tayo satisfied sa nitong 4 things. Kasi yung makapagbigay ng kaligayahan na 100%, it is God. That's why, minsan, tayo kung mababa lang din kaalaman natin, bigyan kayo ng 100 million and then you possess away God and then you have this 100 million. Ipagpalit mo talaga ang Panginoon, but
yung 100 million mawala lang rin yun kasi magastos mo. And then pagkatapos na mawala, you look naman sa God. Kasi ang God ang makapagbigay ng 100% na kaligayahan. Itong mga bagay na bagay, it is material things that could not make us happy perfectly 100%. Yeah, it could give happiness, pero 90 lang, 95. Ganon yun mga kapatid. Kailangan rin natin ng kaalaman kasi minsan maakit tayo dahil sa mga bagay-bagay sa mundo ito na ipagpalit natin ang Panginoon. We possess God and we substitute God with these four things. That is how na kailangan rin kaalaman na para tayo ay malalim rin ang pananalig. Marunong tayo, may karunungan tayo, ano yung Panginoon, ano itong mga material things, na yung buhay natin ay hindi lang sa mundong ito, kundi mayroon ding buhay sa kabila. Ganun mga kapatid, yung Christianism is malalim yun. We need really to study. Education ito na we study more and more kasi if we don't have knowledge, madali lang tayo mahihila sa ating kalaban na evil. And that is how na I just share with you about God, who is God. Kasi kailangan na malalim yung kaalaman natin about these material things na we substitute God with material. We need to choose God first kasi itong Panginoon ang naglikha ng apat na bagay, itong material, itong power, itong pleasure at status. That's why God is the only can give us 100% happiness. And then these things would follow. Yun mga kapatid na sa paglalakbay sa mundong ito na kailangan rin ang kaalaman para rin malawak lang ang pagmamahal natin sa Diyos. At tayo talaga ay manatili na sa Kanya, na we are authentic for God, na hindi tayo ma-stumble down, matutumba sa kalaban natin sa paglalakbay at maabot rin natin ang ating paroroonan. Amen.